Hi beautiful people, hello mga kagalgalans out there. Kasama ko po sa aking tabi ang dumaan sa isang dagok ng pagsubok. She experienced ischemic stroke attack. Ang sinasabi ng main reason is that of the oral contraceptive pills. How are you feeling now first? Actually, okay naman na po, pero meron pa rin onting nararamdaman na pagbabago pa rin dito sa side face ko, dito sa kaliwang part ng face ko po. Anong naramdaman mo when you woke up one day? Actually, 1 week ko na siyang nararamdaman na... That is before? Yes po. Before na attack? Atake. Okay. Ang sakit ng ulo ko, tapos para akong nilalagnat sa loob, paulit-ulit po yun, everyday. Tapos kahit hindi ako pagod, parang feel ko overwork pa din ako or pagod na pagod. Tapos sumasakit-sakit na yung bandang part ko dito. Ayan na po lahat. Nakakaramdam ako ng saglitan lang na numbness sa kalahating katawan ko po. Until pagagising ko ng isang araw last, parang 2 days ago, 10 a.m. bumaba ako ng kwarto. Dito humiga ako sa sala. Tapos, around 11, nag-message ako sa mama ko na massage ako, hilutin. Opo, yes. How much is that pain? 1 to 10? Sobrang sakit, parang 9.5, ganun na rin po. Tapos, hindi ko na, hinang-hina na ako. Even yung ate ko, hindi pa siya makapunta kasi nga busy rin siya sa family niya. Tapos, lahat sila mini-message ko na hilutin ako, ganyan. Until, napansin na ng asawa ko, pagkababa niya ng around 11:30, naglalakad pa siya, naglilinis, magpe-prepare pa ng lunch namin. And then, nakita niya na nahiga ako. Sabi niya, tumayo ka, kakain na. Tapos sabi ko, hindi ko kaya, babe. Tapos, maya-maya, hindi na ako makapagsalita, unti-unti na po, hindi na mabuka. Tapos makakapagsalita ako pero ganito lang na hindi ko na babe, hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, tapos sobrang sakit na po. Tapos unti-unti na, akala ko po parang nawawala na ng dugo yung pinaka right side ko. Ito yung pangalawa, bukod sa dito. Tapos sabi ko, parang nanghihina. Tapos tinatuyo niya ako. Doon ko na naramdaman na yung isang paa ko lang na ididiin ko sa sahig. Tapos binuhat niya na ako. So there's a numbness sa left side mo? Yes po. Okay. Dito po. Binuhat niya na ako palabas. Tapos tinawagan niya na yung mama ko. Tapos tumakbo na kami sa mga hospital. Pumunta ka sa East Avenue and then what did the doctor found out? Doon ako naiyak, Mami Ten, yung sinabi sa akin na may barado sa utak niya. Natatakot ako. Sabi ko, paano po barado? Sabi niya, kaya nag-stop ng saglit yung kalahating katawan mo. Hindi ko pa siya mag-gets. Sabi ko, paano pong nagbara? Parang, yun na, yung sinabi niya na blood clot sa utak ko. Tapos sabi ko, ano pong possible mangyari? Sabi niya, kung nag-stay pa yun or paulit-ulit na mangyari at nagtagal pa, brain damage na. Which is, ayun, kung swertehin, comatose or diretso na mamamatay. Bago tayo pumunta doon nga sa pinagkakaguluhan na lahat, about you using that oral contraceptive, what's your lifestyle first? Aside sa ang nangyari sa akin, over fatigue or overwork, na almost mangyayari, wala na kaming, napapabayaan ko na yung pagkain ko, Mami Ten. Tapos, natutulog ako, parang halimbawa 12 ng gabi. Tapos, iinom ako ng OCP, oral contraceptive pills. Tapos 3 hours lang tulog ko. Magigising ulit ako ng 3 a.m. kasi kailangan namin tapusin yung mga deadline. After that, paulit-ulit yon na naging routine ko. Siguro inabuso ko din yung katawan ko. And then yun yung nag-cause pa. Yun in-explain ko yun sa doctor. Yun pa yung isa sa nag-cause kung bakit mas lumapot yung dugo ko at nag-cause ng blood clot sa utak ko. And that is because of you drinking a lot of oral contraceptive pills. Actually, once a day lang din. Once a day ka pa. Once a day, but how many tablets? Isa lang din po. Isa lang? Yes po. Oo, medyo ano pa yun ha? Kasi merong mga trans that we have there na mas madaming tablets in a day. Diba? Ang iniinom without the endocrinologist na sinasabi. But you, before taking that OCP, nag-undercan ka or nag-check up ka ng endocrine? Wala. Self-medication. Actually, yes, yung iba nga ganyan, di ba? Everybody is having that self-medication. Which is very wrong. At
11 years. For 11 years ko siyang tinake, Mami Ten, which is... So, how old are you now? 27. 27, so nag-take ako. 17 take ka. Pero during that time, wala kang nararanasan. Wala akong side Okay. effect kaya hindi ako naniniwala sa mga seller, sa mga bago ngayong mga naglalabasan yan ng mga seller na sinasabi nila na huwag kayong magtitake ng mga OCP, ganyan, kasi may mga risk factor yan. At hindi ako naniniwala dun before, Mami Ten. Mm-mm. Until now, na-experience ko na, ay Oo. oo, sabi ko, mali yung, nasa dulo talaga yung pagsisisi. Mm-mm. And for you, bakit ka lumabas now? Why you contacted me? Why do you have to talk? Bakit kailangan ka magsalita? What's the reason of that? For awareness din po sa mga, hindi lang sa LGBT community, pati sa mga transisi natin, lalo na sa mga kabataan na sinigi yung pagsa-self-medicate, take ng kung ano-ano, kung ano yung tinake ni ganito, kung ano yung tinake ni ganyan, gusto nyo ring i-take. Much better pa rin talaga kung bakit ako ngayon nandito. Gusto ko kasing i-advise sa lahat na magpa-consult tayo sa endocrinologist natin. At ang hirap, kasi kung mamadaliin natin yung pag-transition natin, mga sisi ko, mas mapapadali rin yung buhay natin. Kaya step by step dapat lahat. Kaya nandito ako i-share ko sa inyo yung experience na naranasan ko based sa pagmamadali kong mas mag-transition pa. Parang yata ginawa mong maintenance at Yes. di ba? Contraceptive pills mo eh. Maraming nagtatanong sa akin. Because already you look like a girl, di ba? Parang for you to transition pa over that matter, over that physical attribute of you, parang over the line, over the boundary line na yata. Yes, ang din. sabi nga nila, okay na yun, bakit ka pa nag-hormone? Sabi ko, hindi, maintenance ko na to, hanggang sa mamatay, ito na yung tinitake ko. Tapos, ang sabi ko pa nga, nagloloko pa ako, mamamatay akong maganda. Ang mahalaga, mamamatay ako. Even mga kamag-anak ko, lagi akong sinasabihan, magpalit ka na ng itigil mo na yung pagtitake mo ng kung ano-ano, na para sa health mo, baka palang araw singilin ka ng katawan mo. Yan yung lagi nilang sinasabi sa akin. Ayun Hindi na ako nga ang nakikinig. sabi nila. You are still 27, but di ba, maaga kang siningil. Probably of the lifestyle, hindi naman natin pwede isisi only for the OCP itself, but probably on the lifestyle of you. Ano ang nasa isip mo nung nandoon ka sa emergency room? Ay, Mami Ten, actually, nandito pa lang, binubuhat pa lang ako ng asawa ko sa sakyan. Iniisip ko na sabi ko, yung dami ko pang pangarap. Sabi ko na even yung ate ko, tsaka sila mama, natakot sila kasi ang dami kong goal, hindi lang para sa akin, kasi para sa pamilya ko. Nasabi ko, paano pag hindi ko na kayang kumilos? Sabi ko, Lord, sabi ko, bigyan pa ako ng second chance. Nagdadasal ako paulit-ulit na ng timing. Kinakausap ako ng mama ko, natataranta, okay ka lang na. Kaya mo pa. Sabi ko, kaya pa. Hanggang sa kinagabihan noon, 7 p.m., doon ko na-confirm na kaya kong igalaw, ma. Nagagalaw ko na yung katawan ko. Doon na yung findings nila na ischemic stroke kasi saglit lang po. Doon ako natakot na. At yung sinabi ng doktor na pag pinagpatuloy ko pa yung habit ko at yung tinitake ko, babalik ko. Babalik, it will cost you a lot of, di ba? Mas danger pa ang Yes. mangyayari. Causing you, sabi mo kanina, Brain damage. damage. Okay. I myself experienced that kind of stroke. I don't know, hindi rin naman ako I just prayed and I just mentally nilabanan. Pero yun na medyo ganyan na nga yung nangyari, sino yung kinapitan? Mas kinapitan ko, bukod sa pagdadasal kay Lord, yung pamilya ko eh. Kasi yung pangarap ko hindi lang para sa akin, Mami Ten. Diba? Maraming makaka-relate, lalo na dito sa nangyari sa akin. Hindi tayo bumubuo ng pangarap natin, hindi tayo bumubuo, ma-achieve natin lahat ng goals natin para sa atin. Kasi ang dami nating goals para sa pamilya natin, lalo na masuklian natin yung magulang natin. Yun po. Sabi ko, ang dami ko pang hindi na-accomplish, Lord. Sabi ko, bigyan pa ako ng second chance. Yun po yung dasal ko habang nasa kotse kami. Paulit-ulit ko yung dinadasal. Sabi ko, Lord, please. Sabi ko,
Sabi ko, lalabanin ko to para kila mama at kila papa. Anong nararamdaman mo sa mga napakadaming hindi naniniwala sa sinasabi mo? Parang ako pa rin sinisisi. Pero para sa akin, iniintindi ko pa rin sila. Kasi actually, yung video na ginawa ko at yung nangyari sa akin, parang pinanood lang nila eh. Hindi nila inintindi, hindi nila na feel or naintindihan yung nararamdaman ko or yung side ko. Parang mas naisip nila or nanguna sa kanila yung hatred eh, para makapag-comment sila ng ganun. Mas iniintindi ko na lang na balang araw, at pinagpipray ko na wag rin naman sana mangyari sa kanila, pero balang araw sana maintindihan nila yung nangyari sa akin ngayon na sana matigil na at may stop na at hindi na masundan pa sa mga susunod or future na mga kabataang transnene ngayon. What have you learned from all of this, yung mga nangyari sa'yo? What is the best lesson that we have to learn about it? Ang best lesson ko po, Mami Ten, na natutunan is huwag madaliin lahat ng bagay. Step by step. Masyado kasi akong na-excite, masyado akong na-atat na mas gumanda or mas maging tulad sa mga iniidolo ko or sa mga nagiging inspiration ko, maging katulad nila ako, ganyan. Bukod pa doon ha, Mami Ten ha, doon yun sa pag-transitioning ko. Aside from that, yung pagmamadali ko maging successful. Para akong kahit kapitbahay ko, pinagalitan ako. Nagdala sila ng prutas dito, nagdala ng mga pagkain. Sabi nila, para ka kasi nakikipagkarera. Para kang walang bukas kung magtrabaho, nakikita namin, wala kang pahinga. Sabi nila sa akin, hindi mas maganda pa rin na mahalin mo yung sarili mo. Hindi tama na focus ka palagi sa hanap buhay mo na nakakalimutan mo na napapabayaan ko na yung sarili ko. Na sana wag nang maulit at sana wag na rin mangyari pa sa iba. Sana i-stop or kung hindi ko kayo pinipilit na i-stop nyo yan. Kung maaari hanggat maaga pa, itigil nyo na yung pagse-self-medicate. Much better pa rin na mag-consult tayo sa endocrinologist natin, kung ano yung mga magandang option, safest way of transitioning. Yun po talaga yung maganda. At saka, simple lang, sa lahat ng mga nanonood din, even babae, even lalaki, even hindi ka member ng LGBT community, lahat naman ng bagay sa mundo, hindi karera ang buhay natin, ha? Huwag natin madaliin.